Okay, since as of now, we are celebrating the Lord's Supper every first Sunday of the month. Gusto kong pagbulay-bulayan natin ang isang passage in Scripture na mayroong direct connection sa ginawang sakripisyo ng Panginoon sa krus more than 2,000 years ago. And it's one of its blessing or spiritual application, no, sa ating pong kasalukuyan buhay bilang mga mananampalataya ng Panginoon at maging ng buong iglesia. So pinamagatan po natin ang ating pong pag-aaral ngayong hapon, indebtedness canceled, forgiveness received. Indebtedness canceled, forgiveness received. At ang text po natin ay matatagpuan sa isa sa mga sulat ni Apostle Paul sa New Testament to a particular church called the church in Colossae, Colossians chapter 2 verses 13 to 14. Babasahin ko po mula sa ang Biblia translation, and sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga kopya ng Biblia. Verse 13. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya nang pinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin, at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Palayan ng Panginoon ang mga katotohanan ito na ating pagbubulay-bulayan. Now, we cannot understand a salvation without forgiveness of sins. Wala pong kaligtasan kung walang pagpapatawad ng kasalanan. At ang totoo niyan, lahat po ng uri ng relihiyon sa mundo na ito ay nangangako ng kapatawaran ng kasalanan bilang bahagi ng kanilang alok na kaligtasan. Ang ebanghelyo ay hindi katulad ng ibang mga relihiyon sa mundong ito. Bagamat merong ipinapangako ang ebanghelyo na pagpapatawad sa kasalanan, higit pa rito ang ating masusumpungan. The gospel offers something more and beyond what these religions offer. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-aalok ng kaligtasan na may pagpapatawad ng mga kasalanan na hindi pira-piraso o bahagi lamang, kundi kompleto. At ito po ay nag-aalok ng kapatawaran na hindi dapat pagdudahan sapagkat ito ay tiyak. Gusto ko i-summarize ang ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong pamamaraan. The forgiveness that comes with the salvation offered by God through Christ is all that every sinner will ever need. Ulitin po natin yan. Ang kapatawaran na alok o kasama ng kaligtasang dala ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang lahat na kailangan ng sinumang makasalanan. Meron pong dalawa tayong point as always, and the first point for our discussion this afternoon is this: the completeness of our forgiveness. The completeness of our forgiveness. Ma-appreciate lamang po natin ang benepisyo o ang merito ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo na ginawa niya doon sa krus. Kung lubos nating maiintindihan o maunawaan ang pagiging seryoso ng ating kalagayan bilang makasalanan. Hindi natin totoong ma-appreciate ang salvation, ang sacrifice ng Panginoon, ang kanyang death and resurrection, kung hindi natin makikita yung bigat ng ating offense laban sa Diyos. We must understand na yung gospel ay mabuting balita sapagkat ito ang solusyon kung papaanong ang
poot ng Diyos ay mapapawi laban sa atin at mapapalitan ng kanyang pagtanggap at ng kanyang pagpapatawad. Ang Apostol Pablo sa mga talatang ito ay nagbigay sa atin ng isang malalim na paglalarawan, hindi lamang ng solusyon sa ating problema sa kasalanan, kundi kasama na dyan ang ganap na pagkaunawa sa kung ano ang ibig sabihin ng ating kasalanan laban sa Diyos. So, dalawang bagay po. Una, I would like us to look at the problem of sin defined. The problem of sin defined. Sa unang bahagi ng verse 13, makikita po natin, gumamit ang Apostol Pablo ng dalawang larawan para ipakita sa atin ang pagiging komprehensibo ng ating problema sa kasalanan. We cannot deny the reality that all people under heaven are sinners. Okay, madaling sabihin yun kasi lahat naman tayo makasalanan. Pero, kailangan maintindihan natin na ang kasalanan natin ay mabigat sa harapan ng Diyos sapagkat ang kasalanan po natin ay comprehensive. At ang isa sa mga ginamit na larawan dito ni Apostle Paul to describe the comprehensiveness or the completeness of this problem with sin ay dun po sa unang bahagi ng verse 13. Ang sabi diyan, at kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. So the first problem that we have regarding sin, ang epekto pala sa atin ito, spiritual. Yun yung isa sa mga nagpalala sa problema natin sa kasalanan. It has affected us spiritually. Nung ginamit ni Apostle Paul ito, maalala natin yung kanyang sinabi din sa isang sulat niya sa mga taga-Efeso, sa kabanatang 2, talatang 1. Di ba sabi doon, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. The very same thing. Sabi niya, kayo'y patay dahil sa inyong mga kasalanan. Kayo'y patay sa inyong pagsalangsang. Kayo'y patay dahil sa inyong pagiging makasalanan. Hindi po tayo makasalanan dahil gumagawa po tayo ng masama. Kasi sabi ng iba, kaya ka makasalanan kasi gumagawa ka ng masama. No, kung isipin mo mabuti, o nga naman, ano? Kaya makasalanan kasi gumagawa ng kasalanan. Pero pag pinag-aralan niyo po ang Biblia, ang mga tao ay makasalanan sapagkat ang kanilang kalikasan ay masama. Hindi po tayo tinatawag na makasalanan kasi gumagawa tayo ng mali. Makasalanan tayo kasi yung kalikasan natin bilang tao, masama. We have a sinful nature. Ngayon ang tanong, bakit tayo makasalanan sa ating kalikasan? Ang sagot ni Apostle Paul sa unang bahagi ng verse 13, because we are spiritually dead. Spiritually dead. Alam niyo po, ang original design ng Diyos sa tao, maging perfect. Huwag kayong magugulat. Nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nilikha ng Diyos si Adan at si Eva na walang kasalanan. They were perfect. They were innocent. They were sinless. They were pure. They were holy. God created them perfect. Pero ang lahat ng ito ay nagbago, ang lahat ay nag-iba, ang lahat ay nasira nung ang tao ay nahulog sa kasalanan dun sa Genesis chapter 3. Doon na lahat nagbago, doon na lahat nag-iba. Our fault is not simply missing to do what is right in the sight of God, but it is the total inability to do what God requires from us. Yan ang problema natin, hindi ko magawa kung ano yung tama. Hindi yan ang problema ng tao. Ang problema ng tao, wala siyang kakayahan na gawin ang tama. Ulitin ko ha. Because we are spiritually dead, originally in our condition, in Adam, as human beings, hindi natin magawa kung ano ang ibig ng Diyos. Kasi wala tayong kakayahan na gawin ito. Pinahina ng kasalanan ang ating kakayahan
na gawin ang gusto ng Diyos. Dahil sa ating kalikasan na pagiging makasalanan, ang lahat ng ginagawa natin ay ang kabaligtaran ng gusto ng Diyos. Since we died spiritually because of sin, hindi na natin mabigyan ng lugod ng Diyos kahit gaano katindi ang pagsisikap na gawin natin. Ang ating pinakamabuting gawa ay nananatiling isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Yun sinabi sa Isaiah chapter 64 verse 6. Ang pinakamabuting gawa ng isang tao, sa mata ng Diyos marumi pa rin. At ito yung eksaktong dahilan kung bakit walang sino mang tao ang pwedeng magsabi, kaya kong iligtas ang sarili ko. Bakit? Sapagkat ang totoo, ang tao sa kanyang kalikasan, mas pipiliin ang gumawa ng kasalanan kaysa ang lumapit sa Diyos. Sapagkat ang isang tao sa kanyang kalikasan bilang isang makasalanan, namumuhi sa Diyos at walang kakayahan na gawin at sundin ang kagustuhan ng Diyos. He is spiritually powerless to provide what God requires in order to look at Him with favor and to give Him forgiveness. Kahit anong gawin ng taong mabuti, kahit anong gawin ng taong pagsunod sa batas, kahit anong gawin ng taong pagpapaka-martir para sa relihiyon o sa anumang bagay na may kinalaman sa Diyos, hindi siya titingnan ng Diyos ng may pabor para patawarin at para iligtas. Walang kakayahan ng tao na gawin, na baguhin ang tingin sa kanya ng Diyos at alisin ang kanyang galit sa kanya. So that's one of the effects of sin. We are spiritually affected by sin. Pangalawa, we are not only spiritually affected by sin, we are also physically affected. Sabi dun sa verse pa rin natin, at sa di pagtutuli ng inyong laman. Ginamit po ni Apostle Paul yung circumcision. Ngayon, pag pinag-aralan niyo po sa New Testament, yung pong circumcision ay pwede rin gamitin para tukuyin yung paggawa ng banal na espiritu sa isang tao spiritually. Doon po sa Romans chapter 2 verse 29, meron pong tinutukoy dyan na circumcision of the heart. Ito po yung isang pamamaraan ng pagtukoy dun sa tinatawag na born again experience. Sabi ni Apostle Paul, hindi na mahalaga yung pagtutuli sa laman sa usapin ng kaligtasan. Ang mahalaga ay ang pagtutuli ng puso sa pamamagitan ng espiritu. Totoo naman yun. Pwedeng gamitin yung term na pagtutuli sa Biblia para tukuyin yung spiritual action of the Holy Spirit to circumcise the heart or to convert the person. Maborn again yung person. However, dito po kasi sa talatang ito, ginamit ni Apostle Paul itong dalawang larawan na ito para ipakita yung comprehensiveness ng problema natin sa kasalanan. Isa, ang epekto spiritual. Ako naniniwala, nung ginamit yung pagtutuli ng inyong laman, apektado rin tayo physically. So yun yung palagay kong interpretation nung ginamit ni Apostle Paul dito na di pagtutuli ng inyong laman. Ginamit ni Apostle Paul yung halimbawa ng pagtutuli ng laman para i-describe yung problema ng tao sa kasalanan na may epekto sa kanyang pagiging laman, pagiging tao. So hindi lang spiritual yung effect para sa atin ng kasalanan, pati para physical. Actually, ginamit ni Apostle Paul yung the same term sa verse 11. Tingnan niyo po dyan, Colossians chapter 2 verse 11, dun sa taas. Sabi dyan, kaya nga alalahanin ninyo na noong una, kayo'y mga hintil, sa laman, tinatawag na di tuli ng mga tinatawag na tuli sa laman, na ginawa ng mga kamay ng tao. So, ibig sabihin ito, itong phrase na ito ng pagtutuli sa laman, refers to the physical exclusion of the Gentiles from God's covenant. Kasi sa history ng Israel, ang Israel lamang yung pinili ng bayan ng Diyos na sinama ng Diyos sa kanyang tipanan. At ang isa sa mga
physical na tanda ng kanilang pagiging kasama sa tipan, lahat ng lalaki sa lahi ng Israel tinutuli. Diba? Kaya issue yung circumcision sa mga Hudyo. Pagka Hudyo ka tapos hindi ka circumcised, hindi ka bahagi ng covenant. Kasi yun ang tinatawag na seal o tanda ng covenant. It's a physical covenant. Physical promises para sa physical nation. Pero dito, ginagamit ni Apostle Paul yung physical na larawan ng pagtutuli para ipakita yung exclusion ng mga hintil sa covenant. So, ibig sabihin, dahil sila ay walang kaugnayan sa Diyos, hindi sila kasama sa mga pinangakuan ng Diyos sa kanyang tipanan. Kung familiar kayo dun sa covenant ng Diyos Old Testament, maraming promises kasi ang Diyos. Kasama dun yung physical blessings, yung fruitfulness of the land, paghaba ng buhay, and so on and so forth. So itong mga hintil, dahil hindi sila kasama, dahil hindi sila tuli, hindi sila kasama doon sa covenant ng Diyos. Ngayon, maraming debate kasi dito sa verse na ito, no? Ayokong i-confuse ang inyong isipan. Ang gusto ko lang sabihin, ano man ang maging interpretation nyo, the meaning is the same. And what is that? Ang lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, Hudyo ka man o hentil, ay guilty sa harapan ng Diyos at pare-pareho ang bigat ng kasalanan. Walang problema kung hentil ka o Hudyo ka, tuli ka o hindi ka tuli. Pare-parehas tayong guilty sa kasalanan sa harapan ng Diyos. At yung bigat ng kasalanan natin, pare-pareho din. Hudyo ka man o hindi. Kasi ang unang epekto ng kasalanan sa atin, we became spiritually dead. At dahil tayo spiritually dead, lahat ng ginagawa natin may bahid ng kasalanan. Pag-iisip, damdamin, kilos, salita. Diba? Alam niya, nakaka-relate tayo lahat. Kaya yung spiritual condition natin na apektado ng kasalanan, alam din nating lumalabas sa physical eh. Nagmamanifest sa physical yung ating kasalanan. Gumagawa tayo ng kasamaan, sumusuway tayo sa magulang, diba? Gumagawa tayo ng ikasasama natin, ikasasama ng ibang tao, diba? Sinasaktan natin ang damdamin ng ibang tao, yung iba, matitindi, pumapatay ng kapwa, and so on and so forth. So yung spiritual na problema, nakikita natin sa panlabas eh, sa physical. Ganun katindi at ganun kakomprehensibo ang problema natin sa kasalanan. People cannot rationalize their sins. Hindi pwedeng sabihin ng mga tao, yung kasalanan ko, kumpara sa kasalanan niya, mas magaan. Siya pumapatay siya ng tao. Ako naman nagnanakaw lang naman ako. Kung pagkukumparahin mo yung kasalanan namin, mas magaan yung kasalanan ko kumpara sa kasalanan niya. Ganun ang ginagawa ng ibang mga tao, di ba, nira-rationalize. Okay lang ako gumawa ng kasalanan. Nandito lang naman ako sa loob ng bahay namin. Wala naman akong piniperwish yung ibang tao. Yung ibang tao gumagawa ng kasamaan dun sa kalsada. Nandadamay pa ng iba. Ang tanong yung bang kasalanan na gumagawa sa loob ng bahay mas magaan kaysa sa kasalanan ng gumagawa sa labas? Hindi. Parehas lang. Parehas lang silang masama sa mata ng Diyos. In the sight of God, all of this make no difference at all. We are equally guilty before God, and therefore, lahat ng guilty sa harapan ng Diyos dapat tumanggap ng tamang parusa. Yun ang problema natin. But secondly, though nakita natin that there is problem with sin, and Paul defined it to us, there is solution. The solution to sin delivered. That's our second subpoint. And here is the good news. Doon sa second part ng verse 13 ng ating text, ganito nakasulat, ay kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Bagamat ang kasalanan, meron siyang physical na epekto sa lahat ng tao, di ba? Lahat ng tao masuwayin sa utos ng Diyos. Meron din siyang spiritual na epekto. Yun ang dahilan kaya tayo sumusuway sa Diyos. Ang totoong solusyon, nagsisimula sa spiritual.
Anong sabi diyan sa verse 13b? God made us alive. So kung main issue natin sa ating kasalanan ay spiritually dead tayo, ang main solution, yung spiritually dead, buhayin. Nakita niyo? Ang solusyon sa pagiging patay sa kasalanan, buhayin. Buhayin. To be made alive. Again, yun sinasabi ni Apostle Paul. We are made alive. Ang initial na gawa ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao na iniligtas ng Diyos ay buhayin siyang muli. Kaya nga alam natin yung term na born again. Sabi ng iba, born again, religion yan. No, yun yung samahan doon sa Southern Heights. No? Doon sa tabi nila Brother Moises. Yan yung mga born again. No? Religion nila, born again. Hindi po religion yung born again. Born again is an act of God kung saan ang isang tao na hiwalay sa kanya, binigyan niya ulit ng buhay. Na born again. Niligtas niya. This also means that the physical manifestation of our sinfulness can also be addressed by the spiritual solution of regeneration. So yung problema natin ng pagiging masuwain sa batas ng Diyos, problema natin sa bagawa ng masama, problema natin sa pananakit sa kapwa, panchichismis sa kapwa, panlalamang sa kapwa, pagmumura sa kapwa, pagnanakaw sa kapwa, at lahat ng kasalanan ginagawa sa kapwa, ang solusyon lang pala maging born again ka. Since sin rendered us incapable na bigyan ng lugod ng Diyos by doing what pleases Him, sa pamamagitan ng biyaya, sa tulong ng banal na Espiritu na nagbigay sa atin ng buhay, kaya na ngayon natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu din na ito na sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya pagiging born again ang solution ng kasalanan sapagkat sa ating pagiging buhay ngayon, dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, meron na tayong kakayahan na hindi lang maintindihan ng kalooban ng Diyos, kundi sundin ito. Yun ang pagkakaiba ng born again sa hindi born again. Kaya kahit anong pilit mo sa isang hindi born again, magpakatino ka, hindi siya titino. Bakit? Spiritually dead siya. Para tumino ang isang tao, kailangan maging born again siya. At ang pagiging born again, gawa ng Diyos yan. Hindi gawa ng tao. Pero pag kumilos ang Diyos at na-born again ng isang tao, kaya niya nang tumino. Bakit? Ang banal na Espiritu mismo ang magbibigay sa kanya ng kakayahan na sundin ng Diyos. Kaya pag na-born again ng isang tao, nasolusyonan yung kanyang major issue with sin. He can now say, ayokong gumawa ng masama, at gusto kong sundin ang Diyos. Ganyan ang born again. Diba? Meron na siyang ability to submit to the control of the Spirit sa buhay niya at sundin kung ano ang gusto ng Diyos. No matter how we look at all of this, no, sabi kasi ng iba masyadong theologically deep itong passage na ito. Simple lang ang point ni Apostle Paul dito eh. Ang ating matinding problema sa kasalanan nangangailangan ng isang ganap na solusyon. At ang nagbigay ng solusyon na ito sa ating problema sa kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos. Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng solusyon para yung kasalanan natin mabigyan ng solusyon. Mabigyan ng, alam mo yun, pag-asa. Mabigyan ng pagbabago. Yung patay, mabubuhay. Hindi lang pinatawad ng Diyos ng kalakalahati o pira-piraso ang ating mga kasalanan. Alam niyo, maganda sa sinasabi ng mga talata na ito. Yung matinding problema natin sa kasalanan, binigyan ng Diyos ng ganap na solusyon. Anong solusyon ng Diyos? Anong sabi sa talatang 13? Ipinatawad niya sa inyo ang lahat. Tingnan niyo yung talata. Ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan.
Lahat. Ginamit yung salitang lahat. Hindi sinabi dyan na at ipinatawad sa inyo ang kalahati ng inyong kasalanan. Kalahati pagbabayaran nyo. Hindi sinabing at pinatawad yung 70% ng inyong kasalanan, 30% pagbabayaran nyo pa rin. Hindi. Anong sabi dyan? At ipinatawad sa inyo ang 100% ng inyong kasalanan. So our problem with sin is severe. It's complete. At anong solution na binigay ng Panginoon? Complete din. Complete forgiveness. And this is not the only good news here. Isa pang good news dito, God also did all of this for us. Hindi po tayo yung gumawa, kundi ginawa ng Diyos para sa atin. Di ba good news yun? Ang Diyos ang gumawa para sa atin. Hindi lang natin tinanggap dahil pinaghirapan, tinanggap natin dahil ipinagkaloob. Kaya ang mga Christian talaga, yung mga na-born again, ito yung mga taong very grateful lagi sa Diyos. Sapagkat naiintindihan niya ang kanyang tinatanggap, ang kanyang kalagayan, ang kanyang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanyang mga kasalanan, lahat binigay ng Diyos, pinaghirapan ng Diyos para makamit natin. Hindi tayo naghirap eh. Sinabi ba ng Diyos dyan, sige, kada mahal na araw, mamanata ka, gumawa ka ng napagkabigat-bigat na krus at buhatin mo mula dito sa San Pedro papunta dun sa Baklaran. Pagdating mo sa Baklaran, ipapako mo yung sarili mo para mapatawad ko yung kasalanan mo. Ganun ba yung sinabi ng Diyos sa atin? Hindi. Meron nang gumawa nun para sa atin. Sino? Si Jesus. Siya na yung nagbuhat ng krus. At siya na yung pinako sa krus. At siya na yung namatay para yung kasalanan natin mapatawad. Pangalawa, our second major point, the definitiveness of our forgiveness. The definitiveness of our forgiveness. God did not only provide a complete solution to our problem with sin. Nagbigay din sa atin ng Diyos ng mga konkretong patunay na ginawa niya sa atin ito at wala na siyang iiwanan pang pagkakataon o puwang para sa atin na magduda. Yun yung ibig natin sabing definitiveness of our forgiveness. There is no more room left for us to doubt kung totoo nga bang pinatawad na tayo ng Diyos at kung totoo nga bang ganap ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. At dito gumamit ang Apostol Pablo ng dalawang pamamaraan para patunayan sa atin na hindi na tayo dapat magduda na kung tayo ay na-born again, totoong pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Number 1, God canceled our record of debt. God canceled our record of debt. Kinansela ng Diyos ang ating mga listahan ng pagkakautang sa Kanya. Verse 14a, sabi diyan sa ating text, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin. Gumamit po dito si Apostle Paul ng hindi pangkaraniwang salita sa Griego, pero pamilyar sa lahat ng tao sa panahon na yan, both Jews and Gentiles. Ang salitang yon sa wikang Griego ay hierographon. Pag tinranslate mo siya sa English, record of debt. Record of debt. Sa panahon natin ngayon, pamilyar tayo sa term na ito na IOU. Hindi ko alam kung familiar kayo dun sa IOU. Yung scholars debate kung na bang exact meaning ng salitang ito. Pero ako naniniwala ako na ang tamang interpretation sa talatang ito ay maunawaan natin pag bumalik tayo dun sa Genesis chapter 1 and 2. Kung saan ang Diyos at si Adan doon sa Hardin ng Eden ay nagkaroon ng agreement or covenant. Si Adan, dahil siya ang kauna-unahang tao, siya ang naging representative ng lahat ng tao or the human race at nilagay siya ng Diyos sa hardin para maging vice regent ng Diyos. Ibig sabihin,
Ang tao ay nilikha ng Diyos para maging representative ng Diyos sa mundo. At si Adan, dahil siya ang unang-unang taong nilikha, siya yung naging representative ng Diyos sa mundo, at siya din yung naging representative ng lahat ng tao sa harapan ng Diyos sa mundo. At sinubok ng Diyos si Adan. Alam natin yung kwento, di ba? Sinubok ng Diyos si Adan. Ano yung dahilan kung bakit sinubok ng Diyos si Adan? Gusto ng Diyos patunayan ni Adan na karapat-dapat siyang tawaging anak ng Diyos. Ang requirement ay simple. Kung pinag-aralan mo yung Genesis 1 and 2, ang requirement ng Diyos kay Adan ay simple. Huwag mong kakainin ang bunga ng ipinagbabawal kong puno na nandun sa gitna ng hardin. Mahirap ba yun? Hindi mahirap intindihin, di ba? Sabi lang ng Diyos, merong isang puno sa gitna ng hardin, ang pangalan niya ay puno ng pagkaalam ng masama at mabuti. Hindi ko alam kung may puno nga ganon. Pero dun sa story, yun ang tinawag ng Diyos dun sa puno na yun. I don't think there's really something special dun sa puno. Hindi lang natin alam kung anong bunga yun. No? Sabi ng iba, mansanas daw yun. Wala po sinasabi sa Bible na mansanas yun. Ang sinabi po sa Bible, bunga. So it can be whatever fruit there is today sa mundo. Pero sinabi ng Diyos, yung puno na yun, tatawagin kong puno ng pagkaalam ng masama at mabuti, huwag mong kakainin yung bunga. Yun lang ang utos ng Diyos sa kanya. Hindi siya complicated, di ba? Huwag mo lang kakainin yung bunga ng puno na to. Note, nung inutos po ng Diyos kay Adan ito, wala siyang kasalanan. Walang kasalanan si Adan. Hindi siya katulad natin ngayon, no? Tayo, lahat makasalanan by nature. Si Adam, when he was created, his nature was sinless. He was perfect. He was holy. And besides, yung Garden of Eden, walang bahid ng kasalanan. Isipin niyo mabuti to, ha? Yung Garden of Eden, kagagawa lang ng Diyos ng mundo. Diba? At doon nilagay ng Diyos yung tao sa hardin na tinawag na Eden. Wala pang kasalanan sa hardin. Wala pang kasalanan sa mundo. Wala pa yung Genesis 3 eh. Genesis 1 and 2 pa lang. Tapos inutos ng Diyos doon kay Adan na walang kasalanan, na niligay niya sa isang mundo na walang kasalanan, na huwag kainin yung bunga ng puno na nasa gitna. Ano nangyari sa story? Pinili ni Adan at saka ni Eva na suwayin ng Diyos. Kaya makikita mo din yung bigat ng pagiging rebelde ni Adan at saka ni Eva sa Diyos. Pinili nila na suwayin ang gusto ng Diyos. Pinili nilang sundin ang sinasabi ng serpente o ng ahas sa kanila. And as a result, Adam and Eve fell and the entire human race fell into sin. Nahulog tayo lahat sa kasalanan. We all owe God total obedience. Ang gusto ng Diyos sa kanyang nilikha, sundin siya at wala nang iba. Dapat bang sundin ng mga nilikha ang Diyos? Dapat. Bakit? Siya yung lumikha. Diba pag gumawa ka ng robot, ikaw ang nag-create ng software, ikaw ang nag-create ng hardware, lalagyan mo ng mga commands. Ang gusto mo, yung robot na yon, gagawin lang kung ano yung sinasabi mo sa kanya. Diba? Ganun talaga ang design eh. Yung creator, siya ang magdi-decide kung anong gagawin ng kanyang creation. Pero tayo, hindi tayo robot nung nilikha tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng freedom. Pero dapat, di ba, yung freedom ng unang tao, si Adan at si Eva, gagamitin nila para sundin ng Diyos. Ang ginawa nila yung freedom nila, ginamit nila para suwayin ng Diyos. Para labanan ang gusto ng Diyos. At dahil dyan, si Adan at ang lahat ng taong pinapanganak sa mundo na ito, ang tingin ng Diyos, rebelde at nasa ilalim ng hatol ng Diyos. So dito makikita natin na ang lahat ng tao may pagkakautang sa Diyos. Anong pagkakautang natin sa Diyos? Hindi po pera. Hindi po kayamanan ng utang natin sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos yan. Ang utang talaga natin sa Diyos, pagsunod. Pagsunod.
Ngayon, pinalala pa ni Apostle Paul yung discussion na ito. Dahil nahulog ang sa kasalanan ng tao, naging masuwain siya. Dinagdag pa niya yung mga salitang na nasa mga tuntuning salungat sa atin. So meron na nga tayong record ng pagkakautang sa Diyos na hindi natin na ibibigay dahil ang mas pinipili natin ay suwayin siya dahil sa ating pagiging makasalanan. Dinagdagan pa nung nasa mga tuntuning salungat sa atin. Ano ibig sabihin nun? Maraming explanation, pero kung naniniwala, na tinutukoy po ni Apostle Paul dito ng mga tuntunin na salungat sa atin ay ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay ibinigay ng Diyos para tulungan tayo na maintindihan ang kalooban niya at sundin ang gusto niya. Kaya nga batas niya. Pero anong nangyari sa batas ng Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan? Sinusuway natin eh. Naging dahilan ang batas ng Diyos para lalo tayong sumuway sa Diyos. Dahil naging makasalanan tayo, naging impotent tayo na sundin at gawin kung ano ang gusto ng Diyos. And again, this reinforces the teaching of the gospel na walang makasalanan ang pwedeng magligtas ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi yung batas ng Diyos na ibinigay niya sa atin para tulungan tayo, ngayon ay nagiging laban sa atin. Alam niyo ba kung anong purpose ng kautusan? Pakinggan niyo sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 3 verse 20. Walang tao na itinuring na ganap sa paningin ng Diyos sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So ibig sabihin, habang naiintindihan natin yung kautusan, lalo natin nakiintindihan yung pagiging makasalanan natin. Pansinin niyo, pag-aralan niyo yung Ten Commandments, sabi doon, igalang mo ang iyong ama at ina. Habang pinag-aaralan natin yung ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ina, lalo naman tayo nagiging masuwayin sa magulang. Lalo nating hindi pinapakinggan ang kanilang salita. Lalo nating nilalabanan ang gusto nila. Lalo nating ginagawa yung kabaligtaran ng magpapasaya sa kanila. Ang ginagawa natin yung ikasasama ng loob nila. Nagre-rebelde tayo sa kanila. Yan kasi ang epekto ng kautusan o ng batas ng Diyos sa atin. Lalo tayong gumagawa ng masama. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao, maliligtas ako pag sinunod ko yung kautusan. Kasi hindi mo masusunod. At ang totoo, pag pinilit mong sundin ng kautusan, lalo mo itong susuwayin. Yun ang epekto ng kasalanan sa tao. The law has become our curse instead of our salvation. Second, God did not just cancel our record of debt. God also removed our indebtedness through the cross. Tinanggal ng Diyos ang ating pagkakautang sa pamamagitan ng krus. Sabi dun sa verse 14, at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Now, we have to clarify something here. Kasi kanina, ulit-ulit kong sinasabi, no, na pagka na-born again, ang isang tao, magagawa niya ng sundin ng Diyos. Ibig mong sabihin nito, Pastor, hindi na siya magkakasala pag naging born again siya? Hindi. Nagkakasala pa rin po ang mga born again. Ang tinanggal po ng Diyos sa atin ay hindi yung ating pagiging makasalanan nung tayo na born again. Ang tinanggal po ng Diyos ay yung ating pong liability sa judgment ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ang ibig sabihin yan, bagamat nagkakasala pa rin tayo dito sa mundo, hindi na po natin pagbabayaran yung ating mga kasalanan sa impyerno. Totoo, nagkakasala pa rin yung mga born again. Pero, hindi na magiging dahilan ng ating pagdurusa sa impyerno ang ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat sabi dito, ipinako na ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa krus at dahil dyan, inalis niya yung ating pagkakautang. Yung IOU natin, pamili kayo sa IOU, ito yung agreement, no, na babayaran natin yung ating pagkakautang.
kinansila na ng Diyos. And He declared that we are fully paid. Ang IOU natin sa Diyos is completely canceled and totally cleared. Bakit? May nagbayad na para sa atin. Hindi tayo yung nagbayad. Alam niyo kung sino yung nagbayad para sa atin? Ang Panginoong Hesus. Binayaran ng Panginoon Hesus ang ating pagkakautang sa Diyos. Nung isinakripisyo niya ang kanyang sarili doon sa krus, at nung binuhos niya ang kanyang dugo, at nung siya'y namatay, at nung siya'y muling nabuhay. Kahit po gaano ka mapagmahal ng Diyos, hindi po niya aalisin yung kanyang pagiging Diyos ng hustisya. Kailangan pa rin parusahan ng Diyos ang kasalanan. Pero itong gusto kong makita ninyo. Nung sinabi na po sa Pablong tinanggal ng Diyos ang listahan ng ating pagkakautang at pinako niya ito sa krus, ang ibig sabihin, meron pa rin pinagbayad ang Diyos ng ating kasalanan. Hindi na nga lang tayo. Dahil hindi natin kayang bayaran. Dahil ang halaga na hinihingi ng Diyos, hindi natin kayang ibigay. Anong ginawa ng Diyos? Siya mismo ang nagbayad. Paano binayaran ng Diyos ang ating pagkakautang sa Kanya? Pinadala niya yung anak niya. Yung anak niya ang nabuhay ng walang kasalanan. Yung anak niya ang namatay para sa mga makasalanan. At sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon, binayaran ng Panginoon ng buo ang lahat ng ating pagkakautang laban sa Diyos doon sa krus. And because of that, we were declared no longer guilty. Ay, gusto kong makita niyo yung connection na yun dito sa talata na ito at sa krus ng Panginoong Jesucristo. Jesus Christ obliged and rendered total obedience to all of God's commands. Kaya walang kasalanan ng Panginoon. Pero hindi lang po binayaran ng Panginoon yung kailangan nating sundin na batas. Binayaran din ng Panginoong Hesus yung kasalanan natin laban sa batas. Kaya ang Panginoon nagdusa. Ang Panginoon pinahirapan. Ang Panginoon namatay sa krus. At ang lahat ng ito ginawa ng Panginoon para sa atin. Hindi naman po para sa sarili niya. Para sa atin. And this again emphasizes the point na tayo po ay naligtas hindi sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. We cannot oblige to all of God's demands. Kahit na sa imagination natin, hindi na kahit natin kayang ibigay. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, ginawa niya ang lahat ng ito para sa atin, at ang Diyos, tinanggap niya ang lahat ng ginawang sakripisyo ng kanyang anak. Ano yung patunay na tinanggap ng Ama yung sakripisyo ng kanyang anak? Ang Panginoong Hesus nung siya'y namatay, muli siyang nabuhay. Yun ang patunay na tinanggap ng Ama ang lahat ng sakripisyo na ginawa ng kanyang anak, at ang epekto nun, tayong mga na-born again, tumanggap ng ganap na kapatawaran. We received a complete kind of forgiveness, and our forgiveness is definite. Walang pagdududa, walang doubt, sapagkat ang Diyos mismo ang nagbigay ng mga proof na kahit si Satan, hindi niya pwedeng gamitin laban sa atin. Kaya kung kayo itetempt ni Satan, hindi ka naman pinapatawad ng Diyos sa kasalanan mo. Babalik kayo dito sa mga talata na to. Hindi totoo ang sinasabi mo. Sapagkat ginawa na ng aking Panginoon ang lahat ng kailangan at binura na ng Panginoon ang lahat ng aking pagkakautang nung ipinako niya ang lahat ng iyon sa krus. There's no longer record of debt against us. Ang Panginoong Jesucristo took care of all our record of offenses against His Father when He died and resurrected. We will be forgiven when we repent. Bakit? Sapagkat ang merito ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo ay sapat magpakailanman. Kaya kung Christian ka at nagsisi ka
at bumalik ka sa Diyos, may pagpapatawad para sa iyo. Kung ikaw hindi mananampalataya, hanggang sa huli sasabihin mo hindi ko kailangan ng Diyos, walang pagpapatawad sa iyo, ang nakalaan sa iyo parusa. Pero ano sabi ng Ebanghelyo? Walang kasalanan, walang makasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kaya kahit gaano katindi yung kasalanan mo, na maaaring iniisip mo o iniisip ng ibang tao, hindi ka na patatawarin ng Diyos. Ang sabi dito, kayang burahin ng Panginoon yung listahan ng iyong pagkakautang sa Diyos. At ang ginawa ng Panginoon na paraan, binayaran niya yon nung ipinako siya sa krus. Kaya ang panawagan ko sa iyo, kung hindi ka pa mananampalataya, walang ibang paraan para mapatawad ang kasalanan mo maliban kay Kristo. Kaya lumapit ka sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kailangan kong pagpapatawad mo. Kailangan ko ang kaligtasang alok mo sa pamamagitan ng iyong krus. Kung ikaw naman ni Kristiyano, okay, may Lord's Supper tayo, maalala natin lahat yung biyaya ng ginawa ng Panginoon at magpatibay ito at magpalakas sa ating pananampalataya sa Kanya. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa mga encouragement from your word. And as we participate in this Lord's Supper, ipa-remind nyo sa amin at iparanas nyo sa amin yung katotohanan na wala na kaming pagkakautang na dapat bayaran sapagkat mayroon na nagbayad para sa amin. Kaya kami pinapatawad nyo na ng ganap at walang pagdududa dahil ang aming Panginoong Jesucristo ang nagbayad nung ang kanyang sarili ay napako dun sa krus. Kaya salamat po sapagkat matinding pag-asa ang meron kami. At kung meron pang hindi mananampalataya dito, sana makita nila ang pag-asa para mapatawad ang kasalanan kay Kristo lang matatagpuan. At ang Panginoon ay nag-aanyaya sa kanila ngayon. At sana'y lumapit sila sa Panginoon sa daan ng pagsisisi at pananampalataya. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus aming Panginoon. Amen.